Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang kakaibang paglalakbay? Sa gabing ito makikilala natin si Ruben, isang ordinaryong tao na haharap sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa kanyang buhay. Isang misteryosong tinig ang nagbabala sa kanya tungkol kay Dante na magdadala ng sakuna. Sundan natin si Ruben habang siya'y naglalakbay sa mga makasaysayang lugar at nakakatakot na bangin, at alamin kung paano niya haharapin ang mga lihim at panganib na nagtatago sa dilim. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng Kwentong Kababalaghan. Ako nga pala si Ruben at nagpapasalamat ako sa inyong oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako ngayon dito sa Maynila. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya at ang buhay namin ay hindi naman talaga marangya. Pero kahit papaano, masaya kami. May mga kaibigan ako dito na parang kapatid na rin ang turingan namin. Isa na doon si Dante. Matagal na kaming magkaibigan mula pa noong high school. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, may mga kakaibang nangyayari sa buhay ko na hindi ko maintindihan. At dito, nagsimula ang lahat. Isang gabi sa Maynila, ang mga ilaw ng kalye ay nagkikislapan. Ang mga tunog ng mga sasakyan ay unti-unting humuhupa habang ang lungsod ay natutulog. Nagising ako sa tunog ng isang makalangit na trompeta. Ang tunog ay nagmumula sa labas ng aking bintana, kaya't bumangon ako at sumilip. "Ruben, mag-ingat ka kay Dante, siya ay magdadala ng sakuna," ang sabi ng isang misteryosong tinig. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumadaan sa aking katawan at napatingin ako sa paligid ng aking kwarto, naghahanap ng pinagmulan ng tinig. Sa kabila ng takot, naramdaman kong kailangan kong sundin ang tinig na ito. Sinabi nito na may pagkakataon akong makatakas sa paparating na kapahamakan kung susundin ko ang mga utos nito. At sa gabing iyon, nagsimula ang aking paglalakbay. Dumating ako sa Intramuros, ang makasaysayang lugar sa Maynila. Ang mga pader ng lumang lungsod ay nagtatago ng mga lihim mula sa nakaraan. Habang naglalakad ako sa mga makipot na daan, naririnig ko ang mga yabag ng mga tao mula sa nakaraan na parang mga multo na nasa paligid. Sa aking paglalakad, natagpuan ko ang 3 balon na tinatawag na Agos, Daloy at Batis. Ang bawat balon ay may sariling buhay. Ang tubig ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Lumapit ako sa bawat balon at naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa tubig. Ang mga alon ay may sariling ritmo, isang sayaw ng mga lihim. "Kailangan mong isagawa ang ritual gamit ang eteryal na sibat," ang sabi ng tinig sa aking isipan. Ang sibat ay nagmumula sa aking mga kamay, kasing bigat ng aking mga pangarap. Habang isinasagawa ko ang ritual, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na pumapalibot sa akin. Biglang nahulog ako sa isa sa mga balon at isang portal ang bumukas. Hinigop ako papunta sa isang hindi kilalang lugar. Nagising ako sa loob ng isang sinaunang simbahan sa Vigan. Ang mga kandila lamang ang nagbibigay liwanag at ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa mga pader. Ang amoy ng insenso ay pumuno sa hangin, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at pangamba. Habang naglalakad ako papasok, nakita ko si Efren, isang nakakubling figura na abala sa pagdarasal. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng mga lihim ng mundo. "Sino ka?" tanong ko ng may pag-iingat. Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. "Ako si Efren at alam ko kung bakit ka narito," sagot niya. "Mayroon akong mahalagang kaalaman na kailangan mo upang magpatuloy sa iyong misyon." Ang salamin ay hindi kawangis ng Diyos, kundi isang simbolo ng panlilinlang at pagkawasak, sabi ni Efren. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko. Ang aking puso ay bumibilis sa kaba.
Ang kaalaman na ito ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong misyon, paliwanag ni Efren. Ngunit mag-ingat ka, Ruben. Ang mga panganib ay mas malapit kaysa sa iyong akala. Sa paglabas ko ng simbahan, alam kong wala nang balikan. Ang aking landas ay malinaw, ngunit puno ng panganib. Naglakbay ako sa isang madilim na bangin patungo sa Batanes. Ang hangin ay malamig at ang mga ulap ay mabigat sa langit. Ramdam ko ang bawat hakbang ko at ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas buhay, na tila may mga mata na nakatitig sa akin. Kinakabahan ako pero kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong pumili ng susi mula sa isa sa 4 na buhay na nilalang. Ang bawat nilalang ay may kanya-kanyang katangian at panganib. Piliin mo ng mabilis, Ruben, sabi ng tinig sa aking isipan. Ang poot ni Carlos ay malapit na. Naramdaman ko ang malamig na hangin na lumapit sa akin, na tila hudyat ng presensya ni Carlos. Sa huli, pinili ko ang tamang susi, pero hindi bago ako habulin ni Carlos sa madilim na bangin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at ang kanyang mga kamay ay malakas at matibay. Tumakbo ako ng mabilis. Ang aking puso ay bumabayo sa takot. Hindi ako sumuko kahit na parang hinahabol ako ng bawat lilim at bulong ng bangin. Kaya mo to, Ruben, sigaw ng aking isip. Nakaligtas ako sa puot ni Carlos at naramdaman ko ang bigat ng aking tagumpay. Pero alam kong hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Kailangan kong magpatuloy kahit na ang katawan ko ay pagod na pagod na. Matapos piliin ang tamang susi, mabilis akong tumakbo pabalik sa sinaunang simbahan sa Vigan. Kailangan mong basagin ang madilim na salamin upang makabalik sa pinanggalingan, sabi ng tinig. Tumayo ako sa harap ng salamin. Ang aking refleksyon ay nagbabago, nagiging mas madilim at mas misteryoso. Kinakabahan ako pero kailangan kong gawin ito. Sa aking pagbabalik sa Intramuros, kailangan kong marating ang isang liwanag bago kumupas ang pulang buwan. Ang liwanag ay nag-aanyaya, pero puno ng panganib. Sa kabila ng matinding sakit at nalalapit na pagdating ni Dante, nagawa kong buksan ang isang marangyang pinto gamit ang napiling susi. Ikinandado ko ang pinto sa aking likuran upang makatakas sa paghabol ni Dante. Ang kanyang mga hakbang ay parang dagundong ng bagyo pero ako'y ligtas na. Huminga ako ng malalim. Alam kong may bagong pagsubok na naman akong haharapin. Pero sa ngayon, ligtas ako. Nung natagpuan ko ang aking sarili sa isang magandang lambak, para akong nasa paraiso. Ang mga bulaklak ay nagkikislapan sa liwanag ng araw, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ang hangin ay puno ng mga awit ng mga ibon, at bawat tunog ay musika sa aking pandinig. Hindi ko maiwasang huminga ng malalim at damhin ang kapayapaan ng lugar na iyon. Habang naglalakad ako, napagtanto ko na ako ay nasa lugar ng pinagmulan. Bawat hakbang ko ay isang paglalakbay pabalik sa aking pagkatao. Bumabalik ako sa simula ng lahat. Lahat ng nangyari sa akin ay nagdala sa akin dito, sa lugar ng kapayapaan at kaliwanagan. Dito sa gitna ng kagandahan ng lambak, naunawaan ko ang aking layunin at ang paulit-ulit na kalikasan ng pag-iral. Bawat sandali ay puno ng kahulugan at halaga. Lahat ng sakit at hirap na naranasan ko ay may dahilan, at ito ay mas malalim kaysa sa naisip ko. Ipinahayag na ako pala ay isang oras, isang nilalang na nilikha upang ipagpatuloy ang siklo ng panahon at hadlangan ang banal na plano. Ang buhay ko ay isang paglalakbay na walang katapusan, isang misyon na hindi natatapos. Pero sa halip na matakot o manghina, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas at determinasyon.
Nagtapos ang kwento sa pagtanggap ko sa aking papel sa walang hanggang siklo na ito. May bagong pagkaunawa ako sa aking misyon at ang kahalagahan ng bawat sandali sa buhay. Bawat hakbang ay isang bagong simula, isang bagong pag-asa. At sa bawat hakbang na yon, alam ko na tinutupad ko ang aking layunin. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay may kapangyarihang magdala ng sakuna. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat at huwag kalimutang laging tumingin sa likod mo. Baka may nagmamasid.